Hello Cancers! Welcome to Laika Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na yung situation ay magkabaliktad or masabi ko yung situation niya. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Ito na yung card mo. Good luck! Maganda itong mystical card mo kasi ang ibig sabihin nito, merong changes na tuluyang makakapagpabago sa buhay mo. At saka merong lucky na energy na nakapalibot sa iyo. Maitim yung pusa, diba? Kasi yan yung mag-a-absorb or hihigop ng negatibo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin na natin kung bakit ipinakita yung good luck. Ace of Wands, the Judgment, at the Death. Positive, positive, positive. Yan yung mga cards mo. Kaya habang nasa sa iyo yung pagkakataon, i-grab mo na yung oportunidad. Ay teka lang guys saglit lang. May major life transition or pagbabago ng kalagayan mo sa buhay. 3 cards na kasi nagsasabi ng new beginnings. Tapos yung unang card pa, tingnan mo, pasikat yung araw. Connected itong mga cards mo sa mystical card, kaya nasabing good luck. At saka sa situation ng ilan sa inyo, good news din ito kung gusto mong magkaroon ng baby. At saka ang advice ng mga cards ay magpatuloy sa mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo na hindi na lumilingon sa nakaraan. Sa relationship, ang advice ng mga cards ay magkakaroon ng pagbabago ang relasyon nyo ng person mo. Magiging masaya at saka puno ng excitement. At saka maybe may mga plano din kayo sa kung saan kayo pupunta o kaya yung para mas maging matibay yung relationship or connection. At saka guys, ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung pagbabagong nangyayari ay ina-apply nyo sa buhay nyo or ang ibang nasa relationship ay sinisikap nyo ng person mo na makasurvive ang relasyon. At katulad ng sabi kanina, na kailangan hindi nalingunin yung past. Ang mas dapat mong bigyan ng pansin ay kung ano yung naipapakita sa'yo ng person mo, yung ngayon. Para pareho kayong makamove forward. At saka, para sa mga nasa relationship, huwag mo masyadong husgahan yung person mo. Pakinggan mo din siya. At saka kahit na nagtapos ang relationship niyo ng person mo, marami pa ring bagong simulang mangyayari sa buhay mo. Isa na dyan yung new relationship. Kaya hinihikayat ka ng mga cards para sa mga single na lakasan yung loob mo. Ito naman yung card ng person mo. Boundaries. Nasa situation ng person mo na akala niya hindi siya pwedeng tumanggi. Pwede naman. Tingnan mo muna yung sitwasyon mo bago yung pananaw or kagustuhan ng iba. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, ay pinagluluksa mo pa rin. Kumbaga, nalulungkot ka pa rin sa pagkawala ng person mo. Maybe nagkahiwalay kayo or nabiyuda ka. 2 cards na kasi yung nagsasabi.
Kaya ang ilan sa inyo, hirap ka pa rin na makamove on sa bagong simula ng buhay mo. Pero may healing itong cards mo, kaya darating ka rin sa panahon na iyon, lalo na kapag ready ka na. Ang cards ng person mo ay the Temperance, Three of Cups, Six of Cups. Ipinaparealize sa person mo na yung gusto niyang pagbabagong mangyari sa buhay niya ay kailangan ng kontrol sa sarili at saka yung pasensya. Kasi hindi naman lahat ay maibibigay ng instant ni God sa atin. Kailangan mo munang maramdaman at saka matutunan yung lessons. At saka darating yung tagumpay sa buhay mo. Pero ipinapakita ng mga cards na kailangan ng person mo na i-share yung tagumpay nito sa mga taong nanindigan para sa kanya sa huli, na nakasama niya sa hirap or ginhawa sa buhay. At saka yung person mo, yung bang magaan na tao, madali siyang mapaniwala anuman ang gender niya. Pero para sa kanya, hindi naman yung masama kasi yun yung paraan niya para makisimpatya sa kapwa. Sa mga nasa relationship, itong cards ng person mo pinapakita na merong perfect balance ang relasyon nyo. At saka pinapakita rin na ang ilan sa inyo, andun yung respeto ng person mo sa iyo. Soulmate ka man niya or hindi, pero tingin niya soulmate ka niya. Magkaroon man kayo ng problema, masusolusyonan nyo ito ng person mo. 3 cards na yung nagsasabi niyan. Parang yung ba hindi nagtatagal, yung init ng ulo or tension. Marunong makipag-communicate yung person mo sa person na mahal niya. At saka itong 3 cards na ito ay love, love, love. Yan yung gusto ng person mo na mas manaig sa sitwasyon niya. Nakadalawang cards na rin kayo ng person mo na passionate at saka romantic ang relationship niyo. Ang ilang single naman ay natututunan mo ng balansehin ang buhay mo sa career at saka sa personal na buhay. Ito yung card mo para sa relationship, closure. At base sa libro nito, ang ibig sabihin ay enough is enough. Ito na yung panahon para tanggapin kung ano yung natapos. At harapin kung ano yung dapat simulan. At saka ang ilan sa inyo mukhang mas nakabuti pa sa iyo yung naging ending ng relasyon. At saka sa mga single, nakadalawang cards ka na. Yung dati mong nakarelasyon or dati mo nang kilala, magkakaroon ulit ng spark sa connection nyo. At base sa mga cards, itong connection na ito sa mga single, pareho nyong kagustuhan na magkabalikan or magkaroon ng relasyon. At saka guys, tingin ko sa mga cards mo at saka cards ng person mo, ang ilan sa inyo, yung parang pagkatapos ng paghihiwalay nyo, yung ipinapakita ng mga cards. At saka tingin ko sa mga cards mo, ang ilan sa inyo, kahit kayo pa ng person mo, mukhang meron na eh. Ito na yung mga cards mo para sa relationship, the Justice, Knight of Swords at Nine of Swords. Ang ibig sabihin nito guys, yung mga mabubuting tao, yun yung mabibigyan ng reward na mula kay God. Base yun sa kung ano yung naging reaksyon mo sa ipinakita sa'yo ng kapwa mo. Dati nakikipag-ayos ka pa eh, pero ngayon mas naninindigan ka na para sa sarili mo.
Marami pang darating na problems pero 2 cards ang nagsasabi na magpakatatag, gumawa ng tama, at makakamit mo yung hustisya. Sa career, naka 2 cards ka na kailangan balansehin mo yung buhay mo patungkol sa career mo at saka personal na buhay. Maganda kasi yung magiging estado ng career mo at saka yung pasok ng financial sa buhay mo. At magiging busy ka. At sa panahon na ito, hindi mo rin mapoprotektahan yung sarili mo. Maapektuhan yung kalusugan mo. Kaya hanggat maaari ay, yun nga, balanse at saka bigyan ng prioridad yung sarili. Single ka man or nasa relationship, ang Diyos ang maghuhusga sa'yo kung mabuti ba or mali ba ang nagawa mo sa kapwa. At para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kailangan balansehin mo yung sitwasyon mo sa buhay para mabigyan mo rin ng atensyon yung person mo. Kailangan ng communication para walang maging misunderstanding. Sa mga single, mamimit mo na yung person na makakarelasyon mo ng matagal. 3 cards na yung nagsasabi niyan. Kaya lang ang ilang single, hindi ka ready na mag-entertain ng mga bagong karelasyon. Kasi ang ilan sa inyo, mas focus ka sa sarili mo na magkaroon ng healing at saka yung makalimutan yung nakaraan. At malinaw sa mga cards na ang ilan sa inyo, hindi mo kailangan ng comfort ng ibang person para mag-heal ka, na wise decision. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ipinakita yung justice. Kasi yun talaga yung nararapat para sa mga mabuting tao na totoong agrabyado. Alamin naman natin ang additional cards. Pangalawang card mo na to, 8 of Wands. Na kung ano yung minamanifest mo sa buhay, yun talaga yung mangyayari. At saka maging alerto ka din sa mga signs na ibibigay sa'yo ng universe para matupad yung pangarap mo. Itong Knight of Cups naman, may person kang makikilala na mas nagfo-focus siya sa healthy at positive na relasyon. May posibilidad na lover ito or kaibigan mo. Itong 5 of Swords naman, binibigyan ka ng advice na maging kalma. Warning ito na ibig sabihin mas mag-focus ka sa pagkakaisa, tulungan, para hindi mawala sa iyo yung importanteng relasyon. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 555. The universe is blessing you in many wonderful ways. So please stop worrying now as your heart's desires are gonna be fulfilled soon. 1212. Trust that these signs mean that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life journey. 777. A sign that is intimately connected with new opportunities.